Isipin ang eksena, nakarating ka sa bahay pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, kasama ang iyong mga nerbiyos sa gilid, nangangarap lamang ng isang mainit na shower at isang sandali ng kapayapaan. Ngunit habang naglalakad siya sa pintuan, napagtanto niya na may mali. Ito mismo ang bangungot na kinakaharap ni Marina noong Biyernes na dapat ay isa sa kaluwagan. Ang matamis at bibig pagtutubig na aroma ng isang hindi kilalang pabango ay sumalakay sa kanyang mga butas ng ilong, isang bagay na masyadong matamis, na may isang ugnay ng banilya na hindi kailanman magiging bahagi ng kanyang mga pagpipilian. Sa counter ng kusina, isang kalahating walang laman na tasa ng tsaa at mga mumo ng koki na nakakalat sa isang plato. Kakaibang, pagkatapos ng lahat, ang kanyang asawang si Dimitri ay hindi dumating bago ang 7 at ang orasan ay bahagya na nagpakita ng 6. Sa pamamagitan ng isang bukol sa kanyang lalamunan, tumawag siya sa kanya, ngunit ang tanging tugon ay isang mabulok na pagbulong mula sa silid. Habang papalapit siya, ang nahanap niya ay nakamamanghang, sa gitna ng silid, na parang siya ang may-ari ng lugar na ito, ay si Svetlana Igorevna, ang kanyang biyenan, na nag-aayos ng mga blusang sa kama na may pinakadakilang naturalness sa mundo. 2 malaking trunks ang sumakop sa puwang sa tabi ng aparador, na malawak na bukas, habang ang kanyang sariling mga damit ay nakalagay sa isang bunton sa sahig, na parang hindi na sila mahalaga. Sa wakas ay dumating na ang nobya. Bulalas ang biyenan na may isang ngiti na tila katulad ng isang paghimo. Nag-aayos na ako dito, mahal. Maging komportable din. Naramdaman ni Marina ang lupa na umiling sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano ba talaga ang nangyayari? Nang buksan niya ang iba pang pintuan ng aparador, natagpuan niya ang mga damit ni Svetlana, ang parehong mga isinusuot niya sa linggo ng tanghalian, sinasakop ang bawat hanger, bawat istante. Ang kanyang mga gamit nabawasan sa isang hindi gaanong kahalagahan sa sulok. Nasaan ang aking mga bagay? Tanong niya, sumisira ang boses niya. Oh, huwag kang mag-alala, sweetie. Sumagot ang biyenan na may isang hindi ka nais-nais na kilos. Nandoon sila, malinis. Kailangan nating ibahagi ang puwang, pagkatapos ng lahat, kami ay isang pamilya, di ba? Upang hatiin. Ang babaeng iyon ay lumipat ng walang babala, na parang kanya ang bahay. At ang pinakamasama, alam ni Dimitri ang lahat. 3 taon ng pag-aasawa, 3 taon na nagtatayo ng bahay na may pawis at pangarap, ang handpick na dekorasyon, ang mga talakayan tungkol sa kulay ng mga dingding. Ang mga plano na ibahin ang anyo ng maliit na silid sa isang nursery. At ngayon, nang walang konsultasyon, nang walang paggalang, ang kanyang biyenan ay naka-install lamang sa kanyang sarili, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Alam ba ito ni Dimitri? Tanong niya, umaasa pa rin na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Siyempre. Natawa si Svetlana, inaayos ang kanyang buhok sa salamin. Nag-usap kami noong nakaraang linggo. Tuwang-tuwa siya, nanay, siyempre maaari kang sumama at makasama sa amin. Gusto ni Marina ang ideya. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Siguro gusto kanyang sorpresahin. Sorpresa. Iyon ang salita. Isang sorpresa na nasaktan tulad ng isang kutsilyo. Pinikit ni Marina ang kanyang mga kamao hanggang sa ang kanyang mga kuko ay naghukay sa kanyang palad. Paano makagawa ng isang desisyon si Dimitri ang hindi man siya kumonsulta sa kanya? Sa pamamagitan ng isang nanginginig na tinig, pinatawad niya ang kanyang sarili at umalis, na dahil ang numero ng kanyang asawa. Sumagot siya sa ikatlong singsing, panahunan ang boses niya. Kumusta, mahal, nandito ka na ba? Dumating ako, sumagot siya, na naglalaman ng kanyang galit. At hulaan kung sino ang nahanap ko dito. Ang iyong ina, kasama ang kanyang maleta sa aming silid. Katahimikan. Pagkatapos, isang napahiya na ubo. Sasabihin ko sa iyo. Hindi ko lang alam kung paano. Ano ang ibig mong sabihin, Dimitri? Sumabog siya, ibinaba ang kanyang tinig upang hindi marinig ng kanyang biyenan. Paano mo sasabihin sa iyong asawa na ang iyong ina ay mabubuhay sa amin magpakailanman? Nang hindi ako tinatanong. Nang hindi sinasabi sa akin. Siya ay dumadaan sa isang mahirap na oras, Marina. Maingay ang mga kapitbahay, tumataas ang presyon ng dugo, sinabi ng doktor na kailangan niya ng kapayapaan ng isip. At naisip mo na ang solusyon ay upang ihalo ito sa aking lalamunan bilang isang fate na nakumpleto. Halos sumigaw siya.
Inarkila na niya ang kanyang apartment, Dimitri. Dinala ko na ang lahat ng mga bagay. Ang aking mga damit ay nasa sahig, at nais niyang sakupin ang silid na pinlano namin para sa aming mga anak. Makikipag-usap ako sa iyo ngayong gabi. Upang makipag-usap. Nagbiro siya. Kapag mayroon na siyang toothbrush sa aming banyo, ang kinalabasan ay isang ultimatum, alinman ay nalutas niya ang issue. Sitwasyon o aalis siya. Tiningnan siya ni Dimitri sa kawalan ng paniniwala na parang hindi niya maintindihan ang grabidad ng nagawa niya. Hindi ka maaaring maging seryoso. Umalis dahil sa aking ina? Hindi, Dimitri, sagot niya, mapait. Hindi ako mabubuhay sa ilalim ng parehong bubong tulad ng isang babae na tinatrato ako, tulad ng isang pansamantalang panauhin, na kinuha na ang aking puwang at palaging nakikita ako bilang isang balakid sa kanyang pakikipag-ugnay sa iyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang mapang-akit na biyenan. Ito ay tungkol sa paggalang. Tungkol sa mga pagpipilian. Tungkol sa isang kasal na, hanggang sa sandaling iyon, naniniwala siya na itinayo sa pakikipagtulungan. Ngunit ngayon, sa unahang pagkakataon, nagtaka si Marina, nakita ba talaga siya bilang pantay? Mabait? Hindi ito mapigilan ni Marina at pinakawalan ang isang mapait na pagtawa. Mabait? Ang babaeng pumupuna sa bawat ulam na inihahanda ko, na nagpapahiwatig sa bawat pagkakataon na ako ay isang katamtamang asawa, na nag-iiwan ng mga kwento ng kanyang mga kasintahan na parang hindi ko pa siya binigyan ng isang apo upang ipakita bilang patunay ng aking tungkulin na nagawa. Tiningnan siya ni Dimitri na may isang ekspresyon sa isang lugar sa pagitan ng pagkalito at pagkakasala. Mari, gusto lang ni nanay na alagaan tayo. Wala siyang masamang hangarin. Wala ka bang masamang hangarin? Si Marina ay tumawid sa kanyang mga braso, ang kanyang tono ay nagpuputol tulad ng isang talim. Dahil hindi ko balak malaman kung ano ang magiging tulad ng mga mabuting hangarin kapag nakatira siya sa amin. Mayroon ka hanggang bukas. Alinman ang iyong ina ay bumalik sa kanyang apartment, o na, pack ko ang aking mga bagay at pumunta sa bahay ng aking mga magulang. Hindi siya naghintay ng tugon. Pumasok siya sa apartment at natagpuan si Svetlana Igorevna na pinangungunahan ang kusina, na muling inayos ang ref na may isang theatrical na buntong, hininga pagkatapos ng bawat masamang nakaimbak na produkto. Dimotka, bumalik ka na ba? Bulalas niya, nag-beaming nang makita siya. Inihahanda ko ang iyong paboritong borscht, mahal na Marina, huwag mag-alala. Inaalagaan ko ang pagkain. Alam ko kung gaano ka pagod sa trabaho. Lumakad si Marina sa katahimikan, isinara ang pintuan ng silid, tulugan na may dry click. Narinig niya ang dalawang pagbulong sa kusina, ngunit hindi siya nag-abala na makinig. Sa halip, binuksan niya ang kanyang maleta at sinimulang ipak ang kanyang mga bagay. Ang parehong mga biyenan ay mabait na nakasalansan sa sahig, na parang wala na silang lugar doon. Ang gabi ay isang bangungot ng panahunan na katahimikan. Sinubukan ni Dimitri na makipag-usap sa kanya ng maraming beses, ngunit tumugon si Marina na may malamig na monosyllables. Si Svetlana Igorevna, sensing puot sa hangin, nagretiro ng maaga sa kanyang kisilid, ngunit hindi bago mag-anunsyo sa isang melodramatic tone na ang mga kabataan ay nangangailangan ng privacy. Para bang pabor ito? Kinaumagahan, nagising si Marina ng mas maaga kaysa sa dati. Natutulog pa rin si Dimitri. Nagbihis siya ng katahimikan at nagtungo sa kusina kung saan, sa kanyang sorpresa, natagpuan niya na ang kanyang biyenan, naghahanda ng agahan. Magandang umaga, mahal na manugang. Binati niya, na may isang tamis na tunog na hindi totoo kahit nasa hindi gaanong matulungin na mga tainga. Ginawa ko si Blinis para kay Dimokka. Mahal niya ito mula noong bata pa siya, alam mo. Sa honey, tulad ng lagi kong ginagawa. Si Marina ay hindi nag-aaksaya ng oras na matalo sa paligid ng Bosch. Hindi namin tinalakay ang iyong paglipat, Svetlana Igorevna. Ito ay isang unilateral na desisyon ni Dimitri. Ang biyenan ay nagyelo, ang kahoy na kutsara na lumalakad sa kawali. Pagkatapos, dahan-dahan, lumingon siya sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Dimitri na napag-usapan mo na ito. Hindi niya sinabi. Si Marina ay gumawa ng isang matatag na hakbang pasulong. At hindi ako sumasang, ayon sa iyo na nakatira dito. Nagbago ang mukha ni Svetlana Igorevna.
Ang mask ng kabaitan ay gumuho na naghahayag ng isang nagielo na titig. Makinig ng mabuti, batang babae, ang boses ay ngayon ay isang latigo. Ina ako ni Dimitri. Itinaas ko siya, pinag-aralan ko siya, ibinigay ko sa kanya ang lahat ng mayroon ako. Kung sa palagay niya ay dapat akong manirahan dito, kung gayon iyon ang mangyayari. Ito ang aming bahay, sumagot si Marina, matahimik, ngunit hindi kompromiso. Pareho kaming nagbabayad ng mortgage. Pareho kaming gumagawa ng mga pagpapasya. At hindi ko pinahintulutan ang iyong pagbabago. Kaya't ito na. Ang kawali ay tumama sa kalan na may isang metal na klang. Natatakot ka. Takot makita ko kung anong uri ng asawa mo talaga. Takot na mapagtanto ni Dimitri na hindi mo alam kung paano alagaan siya tulad ng dapat ng isang babae. Tumawa. Nadama ni Marina ang kanyang galit, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na manatiling kalmado. Hindi ito tungkol doon, Svetlana Igorevna. Tungkol ito sa paggalang ng mga desisyon na pinagsama. Hindi sa isang kahanga-hangang paraan. Igalang. Ang biyenan ay sumingit na inis. Kumusta naman ang paggalang sa ina ng asawa mo? Para sa babaeng nagbigay ng lahat para sa kanyang anak. Mayroon akong mga problema sa kalusugan, kailangan ko ng pangangalaga. At ikaw, Svetlana? Ang tinig ni Dimitri ay pinutol sa hangin na nagmula sa pintuan. Dumating siya. Parehong lumingon. Nakasandal siya sa door frame, ang kanyang mukha ng isang maskara ng pagpapasya na bihirang makita ni Marina, lalo na pagdating sa kanyang ina. Anak, ipinapaliwanag ko lang sa iyong asawa kung paano ang mga bagay, nanay. Pumasok si Dimitri sa kusina at nakaposisyon ang kanyang sarili sa tabi ni Marina. Tama si Marina. Dapat ay napag-usapan ko ito sa kanya. Ito ay ang aking pagkakamali na huwag gawin iyon. Tinitigan siya ni Svetlana Igorevna na parang ipinagkanulo lang siya ng kutsilyo. Ano ang sinasabi mo? Hiniling mo sa akin na ilipat ang iyong sarili. Sinabi niya na magiging masaya siya. Sinabi ko na iisipin natin ito. Na mag-uusap tayo. Ang boses ni Dimitri ay hindi umiling. Ngunit inupahan mo na ang apartment sa susunod na araw at sumama sa iyong mga bag na nakaimpake, dahil alam mo na palagi akong sumusuko sa iyong mga kapritso. Dahil naisip kong nagmamalasakit ka sa iyong ina. Ang tinig ng biyenan ay sumira, ang mga luha ay lumilitaw tulad ng mga armas. Sa halip, iniwan mo ang babaeng ito, nagambala si Dimitri, matatag, ang aking asawa. At ang aming kasal ay batay sa paggalang sa isa't isa. Nagkamali ako sa pamamagitan ng hindi pagkonsulta sa kanya, at ngayon itinatama ko ang pagkakamaling iyon. Tumingin si Marina sa kanya, nagulat. Sa 3 taong pag-aasawa, hindi ko pa siya nakita ng labis, napakalaya, sa harap ng kanyang ina. Ngunit, Dimitri, sumuko na ako sa apartment. Itinaas ni Svetlana Igorevna ang kanyang tono, masalimuot. Saan ako pupunta? Sa kalye. Huwag maging dramatiko. Lumakad siya at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat. Inarkila mo ito kahapon, di ba? Maaaring kanselahin ang kontrata. Tumutulong ako doon. Tulad ng para sa maingay na kapitbahay, nakakita kami ng isa pang solusyon. Inilipat ka namin sa isang mas tahimik na kapitbahayan na naka-install ng pagkakabukod ng tunog. Ano man ang kinakailangan nito? Hindi, Dimitri. Sinubukan niyang gayahin ang nanghihina, ngunit pinigilan siya ng kanyang anak. Ang aking desisyon ay pangwakas. Hindi kami handa ni Marina para dito. At hinihiling ko na igalang mo ito. Ang mga mata ng biyenan ay sinunog ng galit, ngunit mabilis siyang nakabawi, ang mask ng biktima ay bumalik sa lugar. Naunawaan, siya spat, malamig. Ngayon alam ko na kung sino talaga ang nagpapatakbo ng pamilyang ito. Huwag magalala, anak. Naintindihan ko na ang lahat. Ngayon ay pack ko ang aking mga bagay at aalis. Inalis niya ang kanyang apron na may isang teatro na kilos at kaliwa, sinampal ang pintuan. Nag-iisa lang sila. Sa loob ng mahabang sandali, tanging ang tunog ng ref ay naghiwalay sa kanila. Pagkatapos ay lumapit si Marina at niyakap si Dimitri, marahan, salamat. Alam ko kung gaano kahirap ito para sa iyo. Hinawakan niya ito laban sa kanya, ang boses niya ay namumula,
humihingi ako ng paumanhin para sa hindi ko kausap ng mas maaga. Alam niya kung paano ako pipilitin, alam mo iyon. Ngunit tama ka. Ang mga desisyon na tulad nito ay atin. Ang natitirang araw ay 1 kilos. Si Svetlana Igorevna ay nakaimpake ng kanyang mga bag na may mga buntong, hininga, hindi sinasadyang bumababa ang mga bagay upang maakit ang pansin. Tumulong si Dimitri, nakikinig sa mga pagdadalamhati tungkol sa mga walang pasasalamat na mga bata at inabandunang katandaan. Itinago ni Marina ang kanyang distansya, tumanggi na pakainin ang sirko. Sa gabi, isang taxi ang naghihintay sa pintuan. Dinala ni Dimitri ang mga bag at nilakad ang kanyang ina sa kotse. Bukas darating ako upang makatulong na kanselahin ang kontrata, ipinangako niya, yakapin siya. Hindi na kailangan, tuyo siyang sumagot. Magagawa ko itong mag-isa. Ayokong ilayo ka sa iyong mahalagang asawa. Mommy, huwag gawin iyon. Bumuntong hininga siya. Alam mong mahal kita. Kung minahal mo ako, hindi mo ako itatapon tulad ng isang matandang basahan. Siya ay bumaril, nakaupo sa likod na upuan. Ngunit maayos ang lahat. Naiintindihan ko na ang lugar ko. Paalam, anak, ang taxi ay naiwan. Tumayo si Dimitri sa bangketa, nanonood ng kotse na nawawala, na parang dala niya ang huling mga fragment ng isang ilusyon. Nang siya ay bumalik, natagpuan niya ang pag-aayos ng Marina ng silid, ibabalik ang bawat bagay sa lugar nito. Umalis ba siya? Tanong niya nang hindi lumingon. Siya ay... Umupo siya sa gilid ng sea. Nagmamahal, pagod. Sa palagay ko nasaktan talaga siya. Maunawaan niya, nakaupo sa tabi niya si Marina. Siguro hindi ngayon. Ngunit pumunta. Ang mga sumusunod na linggo ay isang pagsubok. Hindi pinansin ni Svetlana Igorevna ang mga tawag ng kanyang anak. Nang magpakita siya, iniwan niya siyang naghihintay sa labas. Nagdusa si Dimitri, ngunit suportado siya ni Marina, na nagpapaalala sa kanya na ang mga ito ay ang parehong mga taktika tulad ng dati. Ngayon lamang, sa unahang pagkakataon, sinabi niya na hindi. Hanggang sa isang gabi, habang naghahapunan sila, tumunog ang intercom. Binuksan ang pinto. Sa pintuan, si Svetlana Igorevna ay malinaw na tinanggal, ang kanyang mga mata ay pula mula sa pinigilan na pag-iyak. Mommy, nagulat si Dimitri, ano ang nangyari? Maaari ba akong pumasok? Malumanay na tanong niya, nanginginig ang boses niya. Kailangan kitang makausap. Pareho kayong dalawa. Hinayaan niya siyang pumasa, nagpalitan ng isang maingat na hitsura kasama si Marina. Naupo sila sa kusina, kung saan si Marina, sa katahimikan, ay naglagay ng isang steaming tasa ng tsaa sa harap ng kanyang biyenan. Nag-atubili si Svetlana Igorevna, naghahanap ng mga salita. Dumating ako upang humingi ng tawad. Sa inyong dalawa. Sina Dimitri at Marina ay tumingin sa isa't isa sa hindi paniniwala. Mali ako, patuloy niya, na nakatitig sa ilalim ng tasa na parang ang kanyang pagkakasala ay isinulat doon. Hindi ako dapat kumilos ng ganyan. Ang aking kaibigan na si Elena Stepanovna, naaalala mo ba siya, di ma? Sinabi sa akin na ako ay makasarili. At tama siya. Nilalaman ni Marina ang kanyang pagtataka. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mga taon ng pamumuhay na magkasama na narinig ko ang isang taos pusong mea culpa mula sa aking biyenan. Ito lang naramdaman kong nag-iisa, pagtatapat ni Svetlana Igorevna, at sa kanyang tinig, sa unahang pagkakataon, kinilala ni Marina ang tunay na kahinaan. 5 taon na mula nang lumipas ang iyong ama, at hindi ko pa rin natutong mabuhay nang wala siya. Nang lumitaw ang mga maingay na kapitbahay na iyon, naisip kong ito ay isang tanda. Na oras na upang lumapit sa iyo. Nanay, naiintindihan ko, sagot ni Dimitri, tinatakpan ang kanyang kamay ng kanyang sarili. Ngunit kailangan naming pag-usapan ito, hindi ipataw ito bilang isang fate. Alam ko, inamin niya na may marupok ng ngiti. Palagi akong naging ganito, bossy. Patuloy na sinasabi sa akin ng iyong ama, ikaw ay isang kolonel na kolonel, hindi asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Marina sa kanyang biyenan na hindi maipakitang babae na kinokontrol ang lahat sa paligid niya, ngunit isang natakot na biyuda, na nakagambala pa rin sa anino ng isang pagkawala na iniwan ang kanyang adrift. Svetlana Igorevna, ventured ni Marina, sinira ang katahimikan.
Gusto namin ang pagkakaroon mo dito. Laging. Ngunit ang pamumuhay ng magkasama komplikado ito. Ang bawat pamilya ay may mga ritmo, mga patakaran nito. Tumango ang biyenan, ang kanyang mga daliri ay naglalaro kasama ang kutsara. Naiintindihan ko. Ginagawa ko talaga. Ito ay kung minsan ay natatakot akong mawala sa iyo, di ma? Na lumakad ka palayo sa akin. At pagkatapos ay sinubukan kong hawakan ka kahit na kaya ko. Nanay, hindi ako pupunta kahit saan, hinawakan niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Palagi kang magiging isang pangunahing bahagi ng aking buhay. Ngunit si Marina ang aking asawa, ang aking pamilya. Ang aming relasyon ay hindi maaaring itayo sa tuktok ng aking kasal. Ang mga mata ni Svetlana Igorevna ay puno ng luha. Susubukan kong alalahanin iyon. Sa unahang pagkakataon ng gabing iyon, diretso siyang tumingin kay Marina. Patawarin mo ako, Devushka. Hindi ako patas sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Naiinggit ako sa iyo, hindi ko nais na aminin na ang aking anak na lalaki ay lumaki na mayroon siyang sariling buhay. Naramdaman ni Marina ang kanyang sariling mga mata na nasusunog. Naiintindihan ko, bulong niya. At hindi ko nais na ilayo ito sa iyo. Nais ko lang na igalang namin ang mga hangganan ng bawat isa. Nang gabing iyon ay minarkahan ang isang punto ng pag-on, si Svetlana Igorevna ay nanatili para sa hapunan, at sa unahang pagkakataon sa mga taon, nag-usap sila ng walang mga utos na motibo, ng walang pagmamanipula, ng walang tinakpan na pag-igting na palaging naghihiwalay sa kanila. Nagsalita lamang sila habang ang mga taong pinagsama ng kanilang pag-ibig sa parehong tao, at ngayon, sa pagnanais na muling itayo kung ano ang nasira. Sa mga sumunod na buwan, tinulungan ni Dimitri ang kanyang ina na lutasin ang problema sa maingay na kapitbahay. Nakipag-ugnay sila sa kumpanya ng pamamahala ng gusali, at ang mga nagkasala ay pinaparusahan. Si Marina, naman, iminungkahi na subukan ng Svetlana Igorevna ang mga klase sa yoga para sa mga nakatatanda. Hindi lamang napabuti ang kanyang kalusugan, ngunit, sa sorpresa ng lahat, gumawa siya ng mga bagong kaibigan. Pagkalipas ng 3 taon, napanood ni Marina mula sa pintuan ng sala habang ang kanyang biyenan ay naglaro kasama si Sofia, ang kanyang 1 taong gulang na anak na babae, sa karpet. Tumawa si Svetlana Igorevna na ipinakita sa kanyang apo ang mga makukulay na laruan habang tumatawa ang batang babae, pinalakpakan ang kanyang maliit na kamay sa hangin. Sino ang mag-iisip, bulong ni Dimitri, yakapin si Marina mula sa likuran, nalalabas tayo sa pagbabagong ito ng may pagbabago. Umiti siya, pinapanood ang kanyang biyenan na maibiging ayusin ang medyas sa maliit na paa ni Sofia. Minsan, nangangailangan ng isang mahusay na krisis para sa lahat na mahulog sa lugar, siya ay pilosopiya. Ngayon, ang iyong ina ay dumalaw sa amin 1 beses sa 1 linggo, mananatili kay Sofia kapag kailangan namin siya, at maligaya na bumalik sa kanyang apartment. Lahat ay nanalo, ayon siya, hinalikan ang kanyang templo. Svetlana Igorevna, napansin ang mga ito, kumaway. Tingnan! Ang aming Sofia ay natutunan upang pumalakpak, buong pagmamalaki niyang inihayag. Ang batang babae, na parang pag-unawa sa kahalagahan ng sandali, ay inulit ang kilos na pumalakpak sa kanyang mabilog na maliit na kamay. Umupo si Marina sa carpet sa tabi nila. Gaano katalino ang aming Sofia, pinuri niya, hinalikan ang ulo ng kanyang anak na babae. At gaano siya kaswerte na magkaroon ng ganoong espesyal na lola. Ang mga mata ni Svetlana Igorevna ay lumiwanag, hindi sa mga luha, sa oras na ito, ngunit may pasasalamat. Alam mo, Anya, alternating ang kanyang tingin sa pagitan ng kanyang anak na lalaki at manugang, iniisip ko kung gaano kaganda na sinipa mo ako, tulad nito. Kung hindi man, magiging digmaan pa rin tayo, sa halip na narito, magkasama. Tumawa si Dimitri. Hindi ito pagpapatalsik, nanay. Ito ay tulong. Para sa ating lahat. Si Sofia, nang walang pag-unawa sa mga salita, ngunit naramdaman ang kagalakan sa hangin, pumalakpak muli, na parang pinalakpakan ang katotohanan na wala sa kanila ang kailangang sabihin ng malakas. Na ito ay nagkakahalaga ng bawat salungatan, bawat luha, bawat iginagalang na hangganan upang makarating doon, nagkakaisa, hindi sa obligasyon, ngunit sa pamamagitan ng pagpili.